Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Masaya ba kayo? Happy? Natutuwa ba kayo sa inyong mga narinig? Kita nyo naman, nasupalpal ni Attorney Vic yung mga team kasuka-suka. Team sinusuka. Ngayon, usapang team sinusuka, mapunta naman tayo sa pagtatawa o pinagtawanan ni Trump sa suka na paratang kay Duterte. Ito yung title. Hindi ko alam kung totoo ito. Pero siyempre, relate pa rin ito dito sa mga nangyayari sa mga eleksyon. No? Pero masaya ba kayo? Parang hindi ako masyadong happy kasi yung kaninang upload natin, imbis na marami tayong kababayan na makakita ng ating reaction patungkol dito, wala na namang notification daw. Sabi ni Aling Merly, Goods, lagi na lang walang notification sa akin. Ganito ho gawin nyo mga kasama. Subscribe nyo tapos pindutin nyo yung bell all. Para laging magno-notif. Baka hindi kayo nakapag-bell all marami ho nagko-comment sa akin. Kuya Goods, hindi ko makita. Walang notification. Gawin nyo ganito. Unsubscribe, subscribe, tapos bell all. Para lahat yun magno-notif sa inyo. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe, bell all mo para lagi kang updated Once na nag-upload tayo, alam nyo naman, everyday tayo may upload At kayo ang makakauna, makita nyo kayo makakauna pag naka-bell all kayo. Ito ipasok na natin kay Robin. Sumiklab ang bagong sagupaan sa politika matapos tawagin ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang sarili bilang isang proud member ng Team Suka, isang malinaw na pasaring sa administrasyon ni Marcos Jr. sa PDP Laban Proclamation Rally sa Club Filipino Green Hills sa Nuan City. Sinagot ni Atty. Vic Rodriguez ang kontrobersyal na pahayag ni Marcos tungkol sa suka na binitawan nito sa kick-off rally ng kanyang partido, Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Aniya, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At ating lalabanan ang Team Sinusuka. Samantala tila katawa. Diba sabi ko nga sa inyo, pinagtatawa na ho nating kababayan, yung milyon nating kababayan, ang nagte-trending na Team Sinusuka. Dahil amoy suka na, mabantot pa. Kaya ayaw na nila ng mga team sinusuka. Lalo na yung mga taga-North, nag-comment sa akin, Aling Madrigal ata yung pangalan nun. Kuya Goods, dito sa Norte, pili na lang ang sumusuporta dyan. Piling-pili, bilang na nga ika nga. Bakit? Meron ho mga bagay-bagay. Puro lang sila propaganda. Kala mo mga totoong tao. Hindi mo alam, yan ang totoong mga... Nako, Aling Madrigal. Totoo ba yan? Sa bagay, meron history kasi. Patuloy natin to. Tawa-tawa naman talaga itong si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Dahil kung isasama mo nga daw si BBM sa picture na ito, ay magmumukha si BBM na pinabili lamang ng suka na back to you ka. Pinabayaan daw tayong magkasakit at masawi ng pandemya. Dito natin i-correct yan Hindi ho tayo pinabayaan. May ayuda pa nga tayo sige, mag-comment kayo. Ilang beses kayo nakakuha ng ayuda? At meron ho kayong libreng vaccine. At yung mga LG yung mababait, pinapadalahan pa kayo ng mga pagkain sa inyong mga bahay-bahay. Kaya yung sinasabi nitong magaling na akala mo naman talagang yung binabasa niya ay galing sa puso niya. Tapos yung ngiwi niya totoong nangingi. Huwag na kayong gumawa ng kwento. Lahat naman ng statement mo, binasa mo lang sarili mo. Nagpagawa ka. Alam naman natin, sabi ni Joey dito,
Umaasa ka lang dati kay Atty. Vic pagdating sa mga speech. Si Atty. Vic ang taga-salo. Sa totoo lang, ganun talaga ang nangyari. Pero hindi ho tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Sabihin nyo sa akin, mga kasama, pinabayaan ba tayo? Binaksinan nga tayo kahit ayaw natin eh. Diba? Talagang pinarsigi tayo, mabaksin kasi ganun tayo kamahal ng dating Pangulo. Ayaw niyang malagasan. Ika nga. Diba? Nababalitaan natin sa mga ospital sa ibang bansa. Nagbigay sila ngayon ng baksin at ayuda. In order pa, ginawa pang issue ng mga magagaling na ginawa pang issue. Ewan ko ba sa inyo? Yung proyekto, sinisilip nyo. Wala raw proyekto ang Tatay Digong. Sandamakmak ang ticket. Big ticket, big project. Sandamakmak noong panahon na yun. Ngayon, pagpapatuloy nyo nga lang, wala pang makita. Tuloy. Ahimik ka nga, Bongbong. Christine pa nga lang, nabaha, hindi mo na alam ang gagawin at kamot-ulo ka na. Yeah. Pandemya pa kaya? Mabuti na lang si Duterte at hindi ikaw ang presidente noon. Wala kang karapatang magsalita sa bagay na yan kasi wala kang alam kung paano kami tulungan at sagipin nung binabaha kami ni Christine. Sobrang galante, inalagaan at pinotektahan kami ng gobyerno noong pandemya. Totoo na yan. ang dami naming choices ng vaccine. Sobrang strikto ng polisiya, libreng paggamot, pagkain, at kahit hotel ng mga OFW. Doon namin naramdaman ang sobrang serbisyo ng gobyerno mula sa taas hanggang sa barangay level na pwede kang magpabili sa mga taga-barangay ng pangangailangan namin. Pinuri pa nga ng taga-World Health Organization ang pandemic response natin. Wala kang alam, Bongbong Marcos. Totoo yan. Mag-hair follicle drug test ka. Kayo, anong masasabi nyo sa sinabi ni Bongbong? Samantala, isang malaking karangalan para sa PDP laban ang i-endorso sila ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay VP Sara. Ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pagbati sa lahat ng miyembro at taga-suporta ng Partido Demokratiko Pilipino na nagtitipon-tipon ngayong araw na ito para sa Senatorial Candidates Proclamation Rally. Kaisa ng ating mga kababayang patuloy na naghahangad ng isang magandang kinabukasan. Ipinapaabot ko ang aking pasasalamat sa inyong pagpupunyaging magbigay daan sa isang tunay at makabuluhang pagbabago. Iboto po natin sa darating na halalan ang ating mga re-electionist senators na sina Senators Bato de Rosa at Senator Christopher Bongo. Isama po natin sina Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus J.V. Hindo, Attorney Vic Rodriguez, at Attorney Jimmy Bondo. At yan mga kasama, lahat ho ng PDP. Actually, naitaas na rin yung kamay ni Attorney Vic kahapon. Kaya, kasama na siya sa PDP. Di ba? At maraming mga ibang senador, tumatakbong senador, ang parang nag-withdraw. May nabalitaan ho tayo, ilang senador, 3 tumatakbong senador ang nag-withdraw. Baka siguro nakatunog na sila. Masasayang yung pera nila. PDP pa lang, talagang isa-solid na eh. Magbasa-basa ho kayo ng yung mga post ng mga team sinusuka. Pinagtatawanan ho sila sa comment section. Merong mga angry emoji, mga laughing emoji, yun ang nakikita natin sa kanila. Pero pagdating sa mga PDP line, ang magaganda yung makikita nyo. Magandang comment, may heart, may like. Nako, ito isang halimbawa lang na talagang mahal na mahal pa rin ng tao ang pamilya Duterte at ang kaalyado ni Tatay Digong. Isipin nyo nagsalita si Tatay Digong. Bakit nagsalita si Tatay Digong? Kasi matindi rin yung patutsada nito ni kung sino nakaupo, di ba? Akala mo maraming nagawa. Hindi niya alam sinusuko siya ng sambayalang Pilipino. Di ba? Usaping BP Sara naman. Total napalabas na yung anong team? Sinusuka? Dito naman tayo sa
alam nyo ho, si Enrile na ang nagsalita dito. Tama ba? Oo, si Enrile na. Ang sabi niya, walang kasong kriminal na maaaring isampa laban kay BP Duterte. Ayon kay dating Senador Enrile. Sa totoo lang, nagtataka tayo, baka mamaya, kasi nung una, nakapanig ito dito sa nakaupo ngayon . Baka nahimasmasan si Manong. Alam niya siguro yung tama at mali na. Baka nga siguro, eto na yung chance niya para, total naman kasi marami ng panahon din na dapat nga sabihin ang totoo, di ba? Eto na siguro yung time niya para sumuporta. O sabihin natin hindi sumuporta, sabihin ang totoo na lang na wala namang kaso dyan . Ano kaya kaso nyo? Conditional. Alam nyo ba ang conditional threat? Alam nyo ba? Ito, paliwanag nila dito. Hindi maaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa umano'y bantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, ito ay may seryosong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating senador, kung may tangkang pagpatay kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring magpalala sa hinwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Nako, mukhang alam na mukhang alam na ni Manong Pimentel Oh, 'di ba? Kita nyo? Walang kaso na dapat ihampa kay BP Sara. Parang pag pinaikot-ikot nyo yung trumpo, lalabas pa rin ang katotohanan. Korting trumpo pa rin. Yun. Siguro, sabi niya, huwag na tayong pumanig dito sa mga durobo. Alam naman natin Diba? Matsaka matanda na ako. Dito tayo sa tama. Ayan ang reaction at opinion natin doon. Ex-President Rodrigo Duterte nagpatutsada kay Pres Bongbong Marcos tungkol. Ito na naman tayo, nagpatutsada na naman Ano bang balita to? Ex-President Rodrigo Duterte nagpatutsada kay Pres Bongbong Marcos tungkol sa mahal na mga bilihin. Siguro, ito reaction at opinion. Noong panahon kasi ni Tatay Digong, naaaksyonan. Hindi siguro umaabot na 1 taon yung mga problema na yun. Nabibigyan ng solusyon. Kaya siguro sabi ni Tatay Digong yan. Siya namuno, alam niya yan, nagagawa niya ng paraan noon, bakit ngayon hindi magawa ng paraan? Tignan natin kung ano yung paliwanag dito. Sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Tama. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Yun. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya.
Ayaw namin, tay. Ayaw namin, tay. Kahit bumaba pa yung bilihin ngayon. No way, ha. Oo. Tsaka, ayaw namin alam tawag doon? Yung gumaganon-ganon yung pag nag-i-spin. Ayaw namin yun. Hindi na makatuwiran yun. Tayo, wag mo naman silang kumbinsihin. Oo, kahit magsibaba pa bilihin, hindi natin boboto yan. Oo, eto na lang. Gusto ko natin pakinggan to si KFP. Eto, matapang to eh. Usaping suka. Nagalit tuloy si KFP dito sa usaping, bakit ganun sila ang sabi rito. Kaya, KFP, ikaw na magpaliwanag sa ating mga kababayan. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. Yan. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganun? Bakit ganun silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yun. Yung totoong pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Kasi sumobra ng pagod ang katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito. Ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. Sahan mo yung boto natin ha, mga kasama ha. Bigay natin yung boto natin sa lahat ng PDP line, huwag kayong magtatapyas. Kung gusto nyo mawala ang impeachment na hinain ng mga bakulaw na yan, lahat ng mga PDP line na inendorso ni Tatay Digong, iboto natin. Huwag kayong magbabawas, huwag kayong magdadagdag. Pag nagdagdag kayo ng kalaban, sigurado, tas-tas na naman. Tuloy-tuloy ang mga bakulaw. Kaya ito, pakinggan muna natin si Kuya Epe. Wag muna natin pagdamutan. Boto, iboto lahat ng PDP line. Pastora. And I want to give it all. Ang magagiting ko po mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong Yan! serbisyo
Yan ang sinasabi ko. Makinig lang muna kayo. Huwag nyo munang i-cross. Huwag nyo munang harangan yung boto nyo, yung boto natin kay Kuya Epe. Nakita nyo yung ulitin ko, ako yung artistang epektibo. Kuya Epe, balasahin mo yung mga pag nanalo ka, balasahin mo sila. Dito natin, Isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Dito ako talaga, gustong-gusto ko rin manalo to si Kuya Epe. 6 na taon. 6 na taon. Panahon pa ni Tatay Digong, andyan na. Nasa likod din ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, andyan pa rin. Naninindigan, naniniwala, lumalaban, may boses. Pag ito naging senador, naku po, madali lang turuan to dahil may tapang. Madali lang to turuan pagdating dyan sa mga, sa mga gawain sa Senado. Kaya wag ho kayo magmamaliit porkit artista, sinabing artista, wag. Doon ho kayo matakot sa artista na mukhang pera. Yun. Parang ano lang yan Parang ganito lang yan. Si Congressman Gomez ba? Nakitaan nyo ng pandudorobo? Hindi, di ba? Pero artista yun. May boses, may tapang. Eto pa. Pag nagsama yung mga artista na yan na may boses, may tapang, sigurado yung mga dorobo na yan, babalasahin. Ito, ipasok natin itong nagmamadali na naman itong alam mo yung mga taga-bundok. Ang sabi rito, may pambihira, recess ngayon. Mangangalampag daw sila ng alin na naman para mapabilis ang impeachment daw. Anak ng tipaklo. Hindi na kayo nadala. Ito kung ano yung pag-uusap dito, ipasok natin. Malawak ang rally ang Makabayang Bloc at ilang panggrupo para nakalampagin ang Senado na aksyonan na po ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi maaaring sa Hulyo pa idaos ang simula ng impeachment trial. Dahil grabe, no? Mangangalampag sila. Para saan? Madaliin. Kasi mga kasama, isang paliwanag lang Kasi yung mga makabundok na yan. Kaya minamadali nila yan. Kasi natatakot sila na pag manalo, ang mga partido ni BP Sara, sigurado, tastas sila. At pag hindi na-impeach si BP Sara, sigurado, tastas sila. Bundok, sa bundok sila maglalagi. Ilang taon na naman sila sa bundok maglalagi. At ito, yung takot na yan, for sure yan. Oblo ang paglalagyan. Sino ba yung taga Mount Apo? Takot na takot. Ito pa. Nasa mandato, minamanduhan po ng ating saligang batas sa mga senador na agad pong umpisahan ang paglilitis. Kahit naman ng grupong bayan muna walang legal na basihan kung mas patatagalin pa ang impeachment trial. Ganto rin ang sinagot na nga kayo ng mga ibang senador pati ni Quezon diba? Huwag nyo kaming manduhan. Huwag nyo kaming kayo-kayo nga nakaupo dyan, ilang buwan yung pinagpaplanuhan. Tapos huling araw nyo, kung kailan kami na recess na, tapos sasabihin nyo, wag! Ito yung mga takot na. Kaya sabi ng ating mga kababayan, napapanahon talaga. Ang alin? Ang paniningil. Nako, lagot na. Survey tayo, mga kasama. Lahat ba na nakikita nyo na partido na mga taga-bundok, mananalo pa ba yan? Anong palagay nyo? Kayo mag-comment dyan kung ano yung nasa saloobin nyo. Pero ang sabi ng ating mga kababayan, ang nakakarami naku po, hindi na mananalo yan. Kahit barangay chairwoman, kagawad, hindi mananalo yan. Itaga nila sa bato. Yan ang ating katibayan. Laging nagsasabi na tigil na. Huwag nyo nang batikusin ang pangalawang Pangulo dahil wala kayong makukuwang suporta sa sambayan ng Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao, nagsalita na sa comment section, mga retired personnel,
suportado si VP Sara, yung Class 1991 PNPA, nagsalita na rin, nagbigay ng pahayag, at yung mga OFW na grupo-grupo, nagbigay na rin ho sila ng mga statement nila na talagang suportado nila ang ating pangalawang Pangulo. Ibang klase, di ba? Meron pa dito sinasabi, Carpio, public pressure may compel Senate to start impeachment. Ito na naman. Bakit may ganito na namang usapin? Ano ba talaga ang stand nito? Tignan natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman pa. Hindi naman sa panghihimasok, pero bakit ganun? Ayaw niyong tantanan. Recess na, ayaw niyo pa rin tantanan. Hati ang opinyon ng ilang mga mamabata sa impeachment trial ni VP Sara. Ngayon na ba dapat gawin ang paglilitis o sa Hulyo pa pagkatapos ng ika-4 na SONA? Kausapin po natin ngayon former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Justice Carpio, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Pinky. Good evening to our viewers. Justice, let's set the record straight. Para po sa inyo, ano ho ba talaga ang nakasaad sa konstitusyon? Kailangan ho ba dapat magsimula na yung impeachment trial? Ang nakasabi sa ligang batas that the trial shall proceed forthwith. The word used is forthwith. Ano bang meaning ng forthwith? Ang ibang diksyonaryo, sinasabi immediately. Pwede naman i-interpret yan as soon as reasonably possible. Kasi hindi naman pwede kaagad pag may ginagawa ang Senado. So I think it should be as soon as reasonably possible. If you look at the past impeachment cases kay former President Erap Estrada at former Chief Justice Rene Corona, it took about 1.5 months before the trial started. Mm-hmm. Ngayon, if we start it after the SONA, that's about 5 months. I think medyo matagal, no? That's delayed already. So dapat Senate should find a way to at least start the proceedings, not necessarily the trial, kasi may mga preliminary requirements pa yan. Like they will have to revise the rules, no? Dahil gusto nila isama yung judicial affidavit para bibilis yung examination. Pag may judicial affidavit, you cut down the trial work by about 60 to 70%. At saka you have to give VP Sara 10 calendar days to submit his answer or comment. And siguro yung prosecutors can also file the reply after 5 days, no? So pwede naman gawin ng Senado ngayon yan. They will meet to revise the rules and then authorize the Senate President to issue the summons, to issue orders. These are pre-trial orders. Basta pre-trial orders, pwede para pagdating sa trial, gawa na. Diretso na po. Diretso na. Yun nga po, Justice, ang sinabi po una ni Senate President Chis Escudero, hindi ho ba pwedeng mag-proceed ito ng June 2. Ibig sabihin, pagkatapos po ng kampanya. And then he said, this could happen possibly after the President's State of the Nation address. Dahil nga meron pa pong kailangan gawin. As you mentioned, Justice, yung pong they have to update the rules in the Senate. Meron pong pasasagutin pa po si VP Sara. Maaari po pa rin pong magkaroon ng extension thereafter. But the thing is, sir, what will compel, kumbaga, the Senate? Meron ho bang magko-compel sa Senado na umpisahan na po itong tinatawag na pre-trial habang may eleksyon? Well, unfortunately, nobody can compel unless somebody is brave enough to ask the Supreme Court for a mandamus. And I think it will be difficult to get an order from the Supreme Court. No? Yun ang problema natin. Pag ayaw nila gumalaw, talagang only public pressure can compel them to move. So, tama po ba yung sinabi ni Senate President Chis Escudero na nasa kamay na talaga ng Senado ngayon kung papaano at kailan po ito magpapatuloy o mag-uumpisa? Tama naman yan dahil the Constitution says the Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases. So walang pwedeng mag-intervene, no? The President already said na he has no role. Now, pwede pumasok yung Supreme Court pag may violation of the Constitution.
Hindi pag walang violation of the Constitution, hindi pwede pumasok yung Supreme Court. At doon na po ako, doon ko na po sasabihin yung sinabi nyo kanina, hindi ho ba violation yung nakasulat sa Article 11, kung di po ako nagkakamali, Section 3 ng Constitution, na nandun nga po yung salitang shall forthwith. Ibig sabihin ng shall, kailangan, hindi po siya may. Forthwith ay ibig sabihin po immediately. Tama yan. I think it's undue delay na, no? If you wait for 5 months. So my recommendation is the Senate should just do the preparatory work para hindi sila they will not be blamed for delaying it. They can revise the rules, publish the rules, and then require Sara to answer or to comment para at least may gumagalaw na, no? Justice, meron na bang president na tumawid po yung isang kaso, yung impeachment na kaso o yung paglilitis mula po sa isang kongreso to the next Congress? For example, this 19th Congress to the 20th Congress. Wala pa. This will be the first time. Pero I believe na pwede. Dahil Na naman? Ay, wala nga tatawid. Sana walang tatawid, ha? Oo. At ito, ha, lagi kayong mag-aabang sa ating mga daily upload, ha? Asahan nyo, ha? Araw-araw tayong may upload, ha? Hanggang sa muli, ha? Bye-bye!